Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na matagal kong tinanggihang paniwalaan dahil sobrang iba nito sa mga itinuro, nakita at naranasan ko. Pero hindi ko na ito kayang sarilinin. Kasi kung minsan akong naglakad sa mga araw ng puro pagsubok, ngunit di ko pa rin maramdaman ang kasaganahan. Alam ko na ikaw ding nagbabasa nito, baka naglalakad ka sa kaparehong landas. At kung tunay mong pakinggan, kung tunay mong payagan ang sarili mong maniwala sa kakaiba, sa mga hindi tinuro sa school o naisulat sa libro ng accounting, magbabago ang lahat. Dati akala ko para yumaman, kinakailangan kong gumawa ng marami. Kinakailangan kong gumising ng maaga, magpuyat, magbuhat ng mabigat, tiisin ang mga bagay na ayoko, at maniwalang balang araw, kapag sapat na, raratihin ako ng gantimpala. Yon ang turo sa akin. Trabaho lang ang daan sa tagumpay. Pero kumusta naman sa totoong buhay? Nakita ko mga taong buong buhay, nagtrabaho, triple pa sa effort ng iba, pero kulang pa rin. Dati ako yung nagigising alas 5 ng umaga, nagsusulat ng lahat, nagtatrabaho ng walang pahinga. Pero yung laman ng bangko ko, sakto lang makaraos. Doon ko napansin ang isang bagay na parang salungat sa common sense. May mga tao na parang dahil lang sa pag-exist nila, pera ang lumalapit. Hindi sila nagmamadali, hindi sila desperado, hindi nila binubuhos dugot pawis ayon sa usual na kunwaring tagumpay. Simple lang. Ina-attract nila. Hindi ko maintindihan yon hanggang nag-iba ang pananaw ko tungkol sa pera. Hindi na bilang numero, hindi na bilang gantimpala, kundi bilang buhay na enerhiya. Tama. Gusto kong isipin mong parang may sariling buhay ang pera. Hindi siya napapapayag ng mga humahabol-habol sa kanya. Hinahatak siya ng mga taong nagpapalutang ng kalakip na enerhiya. Yung mga may pusong handa na ko. Doon ko napagtanto. Hindi effort ang sukli ng yaman, reaksyon ito ng enerhiya. Nang binago ko ang pagtingin sa pera, nabago rin ang nararamdaman ko tungkol dito. Hindi ko na ito tiningnang parang outsider, malamig at malayo. Nakita ko na siya bilang kaibigan. Kaibigan na darating lang kapag ginawa mong available ang space, puno ng pasasalamat at kapanatagan. Hindi ko na hinahabol ang pera, pinapalapit ko na siya sa akin. Hindi na ako gumagawa ng plano para hulihin siya, kundi tinatanong ko sarili ko, paano ba ako magiging ganitong tao na gustong-gusto ng energy ng pera? Maaari mong itanong, paano ko babaguhin yung energy sa loob ko? Sasagutin ko, hindi mo kailangan matutong ng kakaibang ritual pang relihiyon. Kailangan mo lang baguhin paano mo tignan at maramdaman ang sarili mo. Kung paggising mo pakiramdam mo sagana ka, karapat-dapat ka, parang bukid ang buhay mo at hindi giyera. Doon ka magsisimulang pumatong sa alon ng kasaganahan at makikita mo mula sa mga hindi mo inasahan darating ang mga oportunidad. Minsan mga taong di mo naman akalain, sila ang tutulong. May aanyaya na makipag-collab, kusa kang lalapitan. Hindi dahil mas naging masipag ka, kundi dahil naging ikaw yung taong may tamang enerhiya. Sinasabi ko, to hindi dahil madali siyang paniwalaan. Alam kong baka nagdududa ka pa. Ganyan din ako dati. Pero ibinabahagi ko ito bilang galing na mismo sa dalawang mundo. Mundo ng effort at mundo ng vibration. At masasabi kong mas magaan ang pangalawa. At mas epektibo pa dahil di mo na isinusugal ang buhay mo para lang mabuhay. Sa halip, nabubuhay kang kaayon ng masaganang sarili. At parang may mahiwagang gravity, kusa na lang umiikot sa iyo ang lahat. Hindi ko sinasabi na di mo na kailangan magtrabaho. Ang sinasabi ko, yung energy na nilalagay mo sa gawa ang nagdedetermina ng tunay na halaga na matatanggap mo. Kung nagtatrabaho ka mula sa takot, pagmamadali at kakulangan, yan din ang frequency na binobroadcast mo at ibabalik yan ng universe sa'yo sa iba-ibang anyo. Pero kung galing ka sa tuwa, passion at paniniwala na totoo, may value ang ginagawa mo. Sumasabay ka sa agos ng yaman. Baka di mo maramdaman to agad, pero parang pagtatanim, kailangan mo lang alagaan. Dahil hindi tumutubo ang yaman mula sa unang tanim, kundi sa mga taong consistent mag-alaga ng energy araw-araw. At sa isang araw, habang naglalakad ka ng payapa sa sariling kalmado, mapapansin mong pera na mismo ang sumusunod sa iyo. Wala nang kailangan tawagin.
Wala nang kailangang habulin. Kailangan mo lang maging ikaw, yung pinaka-vibrant na version ng sarili mo. Tandaan mo to, hindi sumusunod ang pera sa mga nagmamakaawa. Nagre-respond siya sa frequency. Gawin mong ang bawat umaga paggising mo, isa ng tahimik na deklarasyon sa universe. Handa na ako tumanggap at dahan-dahan, makikita mo ang kasaganahan, hindi na parang malayo. Nagiging salamin na siya ng kung sino ka na. At kung dati hindi ako naniniwala, pero ngayon nabubuhay ko to, kaya mo rin. Sapat ang pagpili mong maniwala. Sapat ang pagpili mong magbagong landas. Hindi yung puro takbuhan at pasanin, kundi yung lakad ng bukas ang puso. Parang tao na likas ng masagana mula sa loob. At sasamahan kita, unti-unti, kwento-kwento. Hati-hati kong ituturo lahat ng natutunan ko. Kasi naniniwala ako na ang pera, hindi naghabol kanino man. Ina-attract siya ng taong gising na yung energy sa loob. May isang realization ako na tuluyang bumago ng pananaw ko sa pamumuhay at pag-angat sa pera. Hindi ang labas ang dahilan ng nararanasan ko. Salamin lang siya na eksaktong sumasagot sa kung anong vibration na meron ako sa loob. Kakaunti lang agad naniniwala dito kasi mula bata pa lang tinuruang objektibo lang ang buhay na ang tao hinuhubog ng mga nangyayari. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi mga pangyayari ang lumilikha sa iyo. Ang ikaw, bawat iniisip mo, nararamdaman mo, at estado ng energy mo, ang siyang nag-aanyaya ng mga sitwasyon para salamininin ka pabalik. Hindi random ang universe na to, gumagana siya sa resonance. Dati akala ko biktima lang ako ng mga pangyayari. Kapag mahirap ang trabaho, kulang pera, ang sisi ko market, customers o malas lang. Pero nung mas tinutukan ko, mismo sa iisang market, sa parehong panahon, may mga tao pa ring umaangat. Sa parehong sitwasyon, may mga taong tinatawag pa ring oportunidad. Hindi ko na magawang ibunton ang sisi sa labas kapag hindi pa maliwanag sa loob ko. At mula nang tinanggap kong silipin ang loob, naintindihan ko, hindi external ang gumagawa ng energy. Energy ang gumagawa ng external. Hindi ang universe ang namimili ng paborito. Purong salamin lang siya na sobrang tumpak. Isipin mo to, bawat emotion mo, bawat iniisip mo ay parang alon na inilalabas mo. At ang universe, parang tahimik na lawa na tumpak lang binabalik eksakto yung wave na binigay mo. Pag meron kang kakulangan, pag-aalala, insecurity sa loob, ang signal mo, hindi ako sapat. At ang lawa, tumutugon ng mga karanasang lalo kang mawawalan. Pero pag sinimulan mong mabuhay na meron ka na, sapat ka na, karapat dapat ka, makikita mong ang universe ay magbabalik lang ng ganoon din. Di ko sinasabi to dahil lang sa theory. Sinasabi ko dahil talagang naranasan, nakita, at inulit-ulit ko na, seriously. Naalala ko pa nung pinakawalang-wala ako noon. Walang kita, walang sigurado. Bawat araw gigising akong parang sinasakal ng takot. Pero dahil sobra na akong pagod maghirap, natutunan kong mag-let go. Hindi ko na niligtas sarili ko. Tumigil ako at tumingin sa loob. Bawat umaga, umuupo ako ng tahimik at tinatanong sarili ko, kung wala na akong dapat katakutan, kung tunay kong paniniwalaan na laging pabor sa akin ang universe, ano mararamdaman ko? At sa state na yon, naramdaman kong may bago ng klase ng energy. Wala ng panic. Wala nang pilit, kundi kalma, payapang loob. Nagsimula akong maghatid ng magkaibang signal, di sa salita, kundi mismong presence ko. Doon nangyari yung mga kakaiba. Bigla akong kontak ng lumang kaibigan, may offer. May perang akala ko na wala na, biglang bumalik. May pumasok na oportunidad na di ko man lang naisip. Hindi dahil nadagdagan ang effort ko, kundi dahil naging iba na ako. At sinasalamin lang ng universe ng eksakto ang version na yon. Parang salamin na walang pake. Laging eksakto lang ipinapakita kung sino ang nakatayo sa harap niya. No judgment, no palit. Puro totoo. Kaya sinasabi ko, kung gusto mong baguhin ang mundo dyan sa labas, hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Baguhin mo lang ang salamin sa loob. Pag tinaasan mo frequency mo, di mo na kailangang umakyat para makarating. Pwede kang tumigil, maging still, at hayaang kusa kang lapitan ng lahat ng nakalaan na dapat sa'yo.
Alam kong mistikal pakinggan to, lalo na yung mga sanay sa logic, science, at action-oriented na pag-iisip. Pero tandaan mo, sabi na rin ng modernong quantum physics, napapatunayan ngayon, ang matter ay resulta ng energy, hindi baliktad. At ikaw, living field of energy ka na naglalabas ng frequency bawat sandali. Kung nagtataka ka, bakit walang pera? Bakit di pumapasok opportunity? Bakit parang paikot-ikot pa rin ang buhay mo? Huwag ka munang lumingon sa labas. Tumingin ka sa salamin sa loob at itanong mo, ano bang nilalabas ko? Hindi mo maluloko ang salamin. Pwede kang magsabi ng magagandang salita, magulit ng mga affirmations. Pero kung sa loob-loob mo ay bitbit mo pa rin ang takot, pagdududa, at pakiramdam na hindi ka karapat-dapat, iyon din ang sasagutin ng universo. Kaya maraming tao ang sumusubok ng lahat ng teknik pero walang resulta dahil panlabas lang ang mga teknik. Samantalang ang tunay na sustansya ay nasa enerhiya. Gusto kong subukan mo ang isang maliit na bagay tuwing umaga bago ka magsimula ng araw. Maglaan ka ng 3 minuto para lang makaramdam. Huwag mo munang isipin ang mga gagawin mo. Huwag mong alalahanin ang resulta. Damhin mo lang na nabubuhay ka sa mundong posible ang lahat at mayroon kang karapatang pumili ng unang emosyon na dadalhin mo sa araw mo. Kung pipiliin mong maging payapa, maging mapagpasalamat, magtiwala, hawakan mo ang vibration na yan gaya ng background music na tumutugtog sa pagkatao mo at pansinin mo kung paano tutugon ang mundo sa iyo. Hindi man biglaan, pero tiyak dahil ang salamin ay hindi nagsisinungaling. Sa puntong ito, iba na ang tingin ko sa mundo. Hindi na ako naniniwalang ako'y maliit na nilalang sa napakalawak na universo. Nakikita ko ang sarili ko bilang bahagi mismo ng universo na iyon. Bawat vibration na pinapalabas ko ay parang signal na tumatawag sa mga bagay na karesonance nito. Ganun ka rin. Hindi ka maliit, hindi ka pinabayaan. Isang bagay lang ang kailangan mong tandaan. Maaaring nakalimutan mo, hindi laban sa iyo ang mundo. Refleksyon mo lang ito. At pwede kang pumili muli anumang oras. Pinili kong pumili muli. At narito ako para sabihin sa iyo na ang universo ay nakikinig sa frequency ng pamumuhay mo araw-araw. Si Thomas ay naglakad sa disyerto, nagdurugong mga paa, nanlilisik ang mga mata sa ilalim ng matinding init ng araw. Tuyong-tuyo ang lalamunan dahil sa ilang araw na walang tubig. Patuloy siyang naglakad, hakbang-hakbang. Bit-bit ang marupok na pag-asa na sa unahan ay may ilog ng kaligtasan. Pero ang hindi niya alam, at wala talaga siyang paraan para malaman, ay sa mismong ilalim ng kanyang mga paa, sa ilalim lang ng manipis na layer ng buhangin, ay dumadaloy ang malamig at malinaw na underground river. Sapat para bumuhay ng isang buong grupo sa loob ng maraming taon. Hindi namatay si Thomas dahil wala siyang tubig, kundi dahil hindi niya alam na naroon na pala ang buhay. At yan ang bumabagabag sa akin. Hindi lang ang mismong kwento, kundi ang katotohanang minsan ako si Thomas. Dati akong palaging naghahanap ng oportunidad saan-saan, sugod sa markets, pasok sa kung ano-anong klase, salang sa kahit anong relasyon na baka magbukas ng magandang daan. Iniisip ko dati, basta ginagalingan ko at pinipilit ko, dadating din ang gustong resulta. Pero mali pala ako. Hindi dahil tamad ako, kundi dahil hindi ko tinanong sa sarili ko ang isang napakasimple pero mahalagang tanong. Ano ang tinatayuan ko na hindi ko makita? Naranasan mo na ba yon? Yung parang todo kayod ka na, pero parang hindi mo pa rin maabot ang gusto mo. Palaging sablay? Parang meron kang balabal na hindi mo makita. Ikot ka ng ikot, pero hindi makawala. Kung oo, gusto ko sana samahan mo ko hanggang dulo ng kwentong ito. Kasi naniniwala akong ito ang bahagi na pinakakailangan mong marinig para mabuksan ang isang bagay sa loob mo. Pero bago ko ituloy, gawin mo muna ang isang maliit na bagay para sa sarili mo kung talagang gusto mong mabutas ang manipis na layer ng buhangin na yon. Kung naniniwala kang sa likod ng lahat ng hirap mo ngayon ay may pinagmumula ng kaunlarang nakatago, mag-comment ka sa video na ito. Tinatanggap ko ang pagbabago o kahit anong pangakong gusto mong ipadala sa universo.
Iyon ang unang hakbang mo. Magsimula ng ibang signal, isang maalamat na pagpili. Tingnan mo, ang pinakaimportanteng natutunan ko kay Thomas ay hindi sa kanyang pagkamatay, kundi sa masakit na katotohanan na maraming tao ang nabubuhay na parang siya, hindi lang sila bumagsak pa. Araw-araw nilang dinadaanan na pagod ang isipan, parang laging may hinahanap, tuyo ang puso. Kasabay nito, lahat ng kasaganaan na hinahanap nila ay nasa ilalim lang nila, abot kamay, pero natatakpan ng lumang pananaw. At ang layer na yon, hindi gawa ng tadhana, kundi gawa ng mga paniniwalang inangkin nilang totoo, na mahirap yumaman, na limitado ang pera, na ang oportunidad ay para lang sa iba. Ang tagal bago ko naramdaman ito, na ang tanging humahadlang sa akin, sa ilog ng kasaganaan, ay ang maling mapa sa utak ko. Mali ang mga pinaniwalaan ko. Mali ang pananaw ko. Kaya naligaw ako, hindi ng mundo, kundi ng sarili kong kakayahang tumanggap. Hanggang sa nagsimula akong magtanong ng iba. Hindi na, paano ba kumita pa ng pera? Kundi, anong mayroon sa akin na nagtutulak palayo sa pera? At nung nagbago ang tanong, dumating ang sagot. Unti-unti kong nakikita ang bawat pag-iisip ng kakulangan. Tuwing inuulit ko na parang sumpa, hindi ako sapat, wala akong swerte, hindi ako isinilang para yumaman. Lahat ng yon, iyan ang mga buhangin na nakatabon sa tubig. Hindi ko sinasabi to para maramdaman mong may kasalanan ka. Sinasabi ko to para maintindihan mo ang malinaw na katotohanan. Hindi mo kailangang habulin ang yaman. Kailangan mo lang magbukas para tanggapin ito. At ang pagbubukas na iyon ay nagsisimula sa kamalayan. Kapag nakita mong ang mga paniniwala mo, ang background software ng bawat resulta ng pera sa buhay mo. Kapag naiintindihan mong kamalayan ang gumagawa ng sitwasyon at hindi baliktad, titigil kang maghanap pa ng tubig sa malalayong lugar. Magsisimula kang maghukay sa kinatatayuan mo. At sinishare ko to, hindi lang para sa pagbabago mo. Sinasabi ko dahil gusto kitang maging tunay na mayaman. Hindi lang pera, kundi sa kamalayan, sa kapangyarihan, sa panloob na kalayaan. Kasi naniniwala ako, bawat taong nagiging masagana, nagpaparami ng kasaganaan sa mundo. Kapag hindi ka na nabubuhay sa takot, marunong ka nang magbigay. Kapag di ka na nakikipaglaban para mabuhay, nagsisimula kang mag-ambag. Kapag hindi ka na nakakulong sa kakulangan, postibo ka ng inspirasyon. Gusto kong mabuhay sa mundong ganyan, na hindi tayo nagkukompetensya para mabuhay, kundi nagtutulungan para umasenso. Kaya huwag mo lang pakinggan, unawain mo, damhin mo, pumili ka. Hindi para sa akin, para sa iyo. Kasi hindi mo deserve mamatay sa uhaw habang nakatayo ka sa ibabaw ng sarili mong ilog ng buhay. Deserve mong makita, tanggapin, at mabuhay ng buo sa kasaganaan na simula't sapul ay nasa iyo na. Hindi ko pangakong madali yung mapa, pero pangako ko kung sasamahan mo ako hanggang dulo, layer by layer, katotohanan sa katotohanan, hinding-hindi ka na magiging dating ikaw. At yung akala mong pangarap lang, magiging normal mo na. Kaya, kung nandito ka pa, kung nakikinig ka pa, kung sumakit ang puso mo kasi naramdaman mong ikaw si Thomas, mag-iwan ka ng pangako sa baba. Tinatanggap ko ang pagbabago. Kasi yan ang unang pangungusap na magbubukas ng tubig mo. At nandito ako para samahan ka, hakbang-hakbang, hanggang ikaw na ang hinahanap ng kasaganaan, hindi baliktad. May kwento akong gustong ibahagi, parang simple lang sa umpisa. Pero nagising nito ang malalim na pag-unawa sa akin. Minsan, yung hinahanap mo hindi naman talaga malayo. Hindi kailangan ng bagong pinuntahan o matinding biyahe. Minsan, tahimik lang siyang naghihintay sa pinakaordinaryong sulok ng buhay mo. Nag-aabang lang na magising ka para makita mo siya. Si Elizabeth, isang batang babae, minana niya ang isang luma at kahoy na kahon mula sa lola niya. Sa kanya noon, parang walang kwenta yung kahon. Tambak lang ng papel, lumang dokumento, piraso ng alaala na parang hindi na mahalaga sa batang henerasyon. Tinago niya ito sa attic at napuno ng alikabok habang tumatagal. Hanggang isang araw, wala namang dahilan, binuksan niya at natuklasan ang lumang mga stock certificates ng investments.
mga nakalimutan na ng dekada, pero milyon na pala ang halaga ngayon. Nasa kanya na pala ang kayamanan, pero naging totoo lang ito nang tumigil siya, binuksan, at tunay na tinignan. Ang kwento ni Elizabeth, hindi lang tungkol sa pera. Isa itong malakas na metapora kung paano kalimitan natin hindi nakikita ang pinakamahalaga kasi iniisip nating masyado na itong pamilyar, luma o walang kwenta. Pero minsan, diyan mismo nakatago ang tunay na kasaganaan. Nalaman ko ito nung binalikan ko ang sariling buhay ko. Akala ko dati, darating ang kayamanan sa pambihirang ideya, malaking proyekto, o malawakan na pagtalon. Laging naghahanap ako sa hinaharap, sa mga taong di ko pa nakikilala, sa mga lugar na di ko pa napupuntahan. Hindi ko napansin sa sarili kong bahay, sa mga kakayahan kong meron na, sa mga relasyon na inisip kong ordinaryo lang. May mga pinto na palang naghihintay mabuksan. Pero hindi ko nakita kasi hindi ko pinansin at hindi ko tiningnan ng mas malalim. Sa panahon ngayon, tinuturuan tayong laging lumabas ng sarili, habulin ang mas marami, i-upgrade lahat. Pero na-realize ko na may kasaganang hindi mo makikita sa bago, kundi sa mga bagay na nariyan na at hindi lang nakita sa tamang paraan. Madalas, ang yaman ay hindi kailangang likhain. Kailangan lang makilala. Tulad ni Elizabeth, hindi niya kailangang may gawin para lumitaw ang pera. Binuksan lang niya ang kahon at napagtanto kung anong meron siya. Naalala ko lahat ng beses na pinalampas ko ang mga kahon sa buhay ko. Kakayahan na minamaliit ko, oportunidad na hindi ko sineryoso, usapan na inisip kong wala lang pala, pero naging susi sana sa koneksyon. Binababa natin ang halaga ng pamilyar. Doon madalas nadudulas at nailalayo sa atin ang yaman. Binago ko ang ugali ko. Imbes na magmadali sa bago, binalikan ko ang buhay ko. Yung mga hindi ko natapos na proyekto, mga dating kaibigan na di ko na nakakausap ng matagal, mga ideyang dati ay binitawan ko dahil mali ang panahon. May nangyari na kakaiba. Habang binubuksan ko ang mga kahon sa sarili ko, biglang may mga pinturing nabubuksan sa labas. Isang dating kaibigan na dati kong tinrabaho pero hindi naging successful, biglang nagpakilala ng malaking business partner. Dating proyekto na walang kita, nung binalikan ng bago kong pananaw, naging susi pala ng kita. Yung mga luma, hindi na luma pag bago ang tingin mo, at doon nagbago lahat. Naniniwala ako na karamihan sa atin ay hindi naman talaga kulang sa oportunidad o resources. Kadalasan, kulang lang tayo ng kakayahan na makita ang tunay na halaga ng mga bagay na masyado nang malapit, masyado nang pamilyar. Parang isang madilim na kwarto na puno ng yaman. Pero hindi mo kailanman sinindihan ang ilaw. Hindi dahil wala ka namang ilaw, kundi dahil hindi mo kailanman inisip na may mahalaga sa kwartong iyon. Gusto kong maintindihan mo ito. Yung yaman na matagal mo nang hinihintay, maaaring nandyan lang din sa kwartong iyon. Sa isang skill na natutunan mo noon, pero di mo na-develop. Sa isang relasyon na nabuo mo, pero di mo na-unlock. Sa karanasang naranasan mo, pero hindi mo alam paano gawing bago. Lahat ng bagay pwedeng maging bukal ng kasaganaan kung willing ka lang muling tumingin. Simula nung nagbago ang pananaw ko, hindi ko na itinuturing na rutinaryo ang bawat araw. Treasure chest na siya na naghihintay mahanap. Bawat pag-uusap pwedeng maging oportunidad. Bawat lumang bagay pwedeng maging clue. Bawat damdaming lumalabas sa araw-araw. Parang mapa na ibinabalik ako sa sarili ko. At mula doon, mas napapalapit ako sa kabuuan. Hindi na ako naghihintay ng malalaking pangyayari. Pinipili ko ng mabuhay ng malalim sa maliliit na bagay dahil alam ko ngayon na yung kahon ni Elizabeth ay hindi lang basta kwento. Talinhaga ito kung paanong sinusubok tayo ng universo araw-araw. Hindi sa pamamagitan ng kakulangan kundi ng pagtatago. Maaaring iniisip mong nadaanan mo na lahat, pero gusto ko lang sabihin ito ng mahinahon. Baka hindi mo pa nabubuksan ang pinakamahalagang kahon. At baka yung kahon na yon, hindi naman malayo sa'yo. Baka nasa nakalimutang alaala, sa pagkabigong itinago mo masyadong mabilis, sa passion mo noong bata ka na iniwan mo na, o baka nga
sa kung paano mo tingnan ang sarili mo araw-araw. Kapag nagbago ka ng pananaw, ang luma nagiging bago. Kapag natutunan mong pahalagahan yung parang ordinaryo lang dati, kayang magdala ng di inaasahang sorpresa. Hindi ko kailangan na hanapin mo pa kung saan-saan. Hiling ko lang, huminto ka sandali at tanungin ang sarili mo. Mayroon bang bagay na dati mong hindi pinansin na maaaring mayaman na maaari mo pang mabuksan? Dahil kung si Elizabeth nagawang lumipat mula kakulangan, papunta sa kasaganaan sa isang simpleng pagbukas ulit ng luma niyang kahon, kaya mo ring gawin yon gamit ang buhay na meron ka ngayon. At baka nga, yung kailangan mo, hindi ka kailanman iniwan. Naghihintay lang yan na maging mulat ka ulit, na maging mapagpakumbaba para buksan, at maging mapagkakatiwalaan para tanggapin. At hindi ito mahika, iyan ang likas na kalikasan ng bawat himala sa buhay na ito. Naalala ko yung unang beses na umupo ako ng tahimik sa kwarto, pinikit ang mga mata, at tinanong ang sarili, kung namumuhay na ako sa kasaganaan, ano kaya ang pakiramdam? Wala akong pera noong oras na yon. Walang kontrak na pipirmahan. Walang senyales mula sa labas na may dahilan akong paniwalaan na ako ay mayaman. Pero tinanong ko pa rin at pinayagan kong mag-imagine, hindi para tumakas sa realidad, kundi bilang isang sinadyang aksyon na parang nag-e-ensayo para sa buhay na hindi pa dumarating, pero maaaring dumating. Inimagine ko ang sarili kong naglalakad ng maluwag ang katawan. Inimagine ko na ang mga mata ko hindi na nagmamadali at puno ng pasasalamat. Nakita ko ang sarili kong umiinom ng kape nang hindi sumusulyap sa orasan. Walang kaba na baka may na-miss sa trabaho. Nakita ko ang sarili ko na nagbibigay ng madali. Hindi dahil marami akong sobra, kundi dahil sapat na ako. Bawat hininga ko, lasang kapayapaan. At sa eksaktong sandaling yon, ramdam ko ang kakaibang pakiramdam. Parang hindi na lang laro ang imahinasyon ko, kundi tunay na estado ng katawan ko. Nadiskubre ko na ang kasaganaan. Hindi numero, damdamin siya. At ang maganda dito, hindi mo kailangan maghintay ng maraming pera para maramdaman ito. Sa totoo lang, kailangan mong matutunang maramdaman muna ito. At darating na lang ang pera bilang resonansya. Marami akong narinig na ganoon, nabasa sa mga libro, narinig sa mga talks, pero hindi ko talaga na-absorb ng totoo hanggang sa naramdaman ko mismo. Nang sinimulan kong likhain yung pakiramdam ng kasaganaan sa mismong paghinga ko, parang lumambot lahat ng nakapaligid sa akin. Wala nang urgency, wala na ring struggle, basta presence lang sa kung anong meron at malalim na tiwala na hindi ako kulang. Hindi pa ako naging kulang. Alam kong baka tunog malabo ito sa mga taong araw-araw na lang ang laban. Dumaan din ako dyan. Ako rin noon yung di mapakali dahil utak ko laging abala sa mga bills, unfinished projects, mga alalahaning walang pangalan. Pero dahil nga matagal ko ring naranasan yon, alam na alam ko, walang aksyon o diskarte na kayang iligtas ka mula sa loop ng kakulangan kung ang loob mo mismo ay nagbo-broadcast pa ng poverty frequency. At kabaliktaran, kapag nagbago ka ng loob, nagkakaroon ka ng bagong energy field. Isa na kung saan may dahilan ang lahat ng magagandang bagay na mapalapit sa iyo. Sinimulan kong mag-practice ng isang simple lang tuwing umaga. Bago ko hawakan ng cellphone, bago isipin lahat ng kailangan gawin, inilalagay ko ang kamay ko sa dibdib. Pinipikit ko ang mga mata at malalim na humihinga habang tinatanong, kung namumuhay ako sa kasaganaan, ano kaya ang pakiramdam ngayon? Tapos pinananatili ko yung state na yon. Walang pilit, walang pressure, nararamdaman lang. Hindi ko iniisip ang mansyon o mamahaling kotse. Gusto ko lang maramdaman na ligtas, na magaan ang loob, na bawat hinga dumadaloy lang ng di pinipigilan ng anxiety. Ang nakakatawa, mula nang ginawa ko ito bawat araw, napansin kong kahit paano, nababago ang mundo ko. Hindi malaki, pero ramdam. Ang mga taong nakakasama ko, mas kaaya-aya. Ang mga desisyong ginagawa ko, hindi na padalos-dalos. Yung mga opportunity na dati, parang malayo, biglang andyan sa tamang oras. Hindi na ako kumikita dahil kailangan magkaroon, kundi nakakagawa ako ng value mula sa estado ng meron na ako.
At yun ang nagpakampante sa iba sa akin. Kaya nila ako pinagkakatiwalaan. Kaya gusto nila akong kasama at binibigyan nila ako hindi lang ng pera, kundi ng respeto. Unti-unti kong naintindihan na ang paghinga ng may kasaganaan, hindi teknik, kundi way of living ito. Nasa kung paano mo tratuhin ang sarili mo sa pinakamaliliit na sandali. Nasa kung paano mo piliing tingnan ang mundo bilang pabor sa'yo, hindi laban sa'yo. Nasa paraan ng pagbubukas mo ng puso kahit sa maliliit na bagay. Isang mainit na tasa ng tsaa, unang sinag ng araw, thank you na hindi nabanggit. Kapag ramdam mong meron ka na ng lahat, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin ng buhay. Kailangan mo lang bumulong, pakikinggan ka na ng universo. Sinasabi ko ito hindi dahil naabot ko na ang kung anong ultimatong antas. Tao pa rin ako, nakakalimot paminsan, naliligaw din, pero kahit kailan, hindi ko na ulit kakalimutan. Kaya kong bumalik sa estado ng kabuuan sa isang hininga lang. At kung kaya ko, kaya mo rin. Hindi mo na kailangang maghintay na may madagdag na kondisyon para maramdaman mong mayaman ka. Piliin mo lang naramdamin ito. Dito mismo, sa katawang ito, sa mismong hiningang ito, huwag mo nang gawing destinasyon ang kasaganaan, gawin mo ng starting point. Simulan mo ang bawat araw na parang isang taong meron na, sapat na, karapat-dapat na. Walang pwedeng kumuha noon kung hindi mo pipiliing limutin. At hindi mo na kailangan lumimot kasi nagsimula ka ng maalala. Ang kayamanan, hindi hinahabol. Hinahayaan lang na ikaw na mismo ang maging. At kadalasan, nagsisimula lang lahat. Sa isang maliit na gawain, huminga na parang nabubuhay ka na mayaman. Sa kasaganaan at may tiwalang ang mismong pakiramdam na ito ang magdadala sa iyo pauwi. Si William ay isang British na scholar na kilala sa kanyang pagiging metikuloso at malalim na paghanga sa kasaysayan. Maraming taon siyang naglakbay sa gitnang silangan sa paghahanap ng mga sinaunang artifact ng kultura. Pero ang kwento kong ibabahagi sa iyo ngayon ay hindi lang tungkol sa arkeolohiya. Ito ang kwento ng isang bato, isang napupudpod na clay tablet, at kung paano nito lubusang binago ang aking pananaw sa yaman. Ilang buwan ginugol ni William sa pagsasalin at pagbasa ng mga nakasulat na ukit sa ibabaw ng tablet na iyon. At sa bandang huli, natanto niyang hindi lang ito isang tala ng kasaysayan. Isa itong praktikal na gabay kung paano ang isang ordinaryong tao ay pwedeng yumaman sa gitna ng isang syudad na baon sa utang at kaguluhan. Ang istoryang nakatala sa tablet ay sumusunod sa kwento ng isang tagagawang laryo na si Dabasier. Dati siyang mahirap, nalulunod sa utang, halos hindi makasurvive sa siksikang palengke. Ngunit imbes na magreklamo sa kapalaran niya o tumakas, pinili niyang harapin ang buhay na may bagong disiplina. Bawat perang kita niya, hinati niya sa 3 bahagi. Isang bahagi para bayaran ang utang, isang bahagi para sa gastusin, at isang bahagi para ipunin at i-invest para sa hinaharap. Walang komplikasyon, walang magic na shortcut, walang magagarang sikreto, puro tiyaga, consistency, at malalim na respeto sa prinsipyo. At ang milagro, sa loob lang ng ilang taon, mula sa pagkakalugmok sa utang, naging isa si Davis sa pinakamahalaga at pinakakagalang-galang na tao sa Babylon. Nang nabasa ko ang kwentong iyon mula sa pagsasalaysay ni William, nabigla ako. Hindi dahil bago sa akin ang ideya, kundi dahil napakasimple pala na lahat ay narinig na rin ito, pero kakaunti lang ang tunay na sumusunod. Nagtanong ako sa sarili ko, ilang beses ko bang isinantabi ang mga ganitong batayang prinsipyo dahil iniisip kong saka ko na lang gagawin o hindi pa tamang panahon? Ilang beses na ba akong kumita ng pera tapos ginastos lang lahat at walang itinabi para sa kinabukasan? Ilang beses ko na bang sinabi sa sarili kong gusto kong yumaman pero namuhay naman na parang lahat ay para lang sa pansamantalang saya ko? Napagtanto ko na ang maliliit na prinsipyo kapag itinuring mong sagrado, ang kayang tuluyang magbago ng buhay ng tao. Hindi mo kailangang maging mayaman para mabuhay na may paggalang sa pera. Sa totoo lang, kapag itinuring mong mahalaga ang bawat sentimo, doon magsisimula ang universo na pagkatiwalaan kang karapat-dapat sa mas marami pa.
At kapag naniwala ang universo sa'yo, hindi mo na kailangang habulin ang pera. Ang pera na mismo ang kusang lalapit sa'yo. Hindi naghintay si Davis na yumaman bago magsimulang mag-ipon. Nag-ipon siya para yuman. At iyon ang aral na natutunan ko, hindi mula sa isang modernong financial expert, kundi mula sa isang clay tablet na mahigit 2,500 taon na ang tanda. Sinimulan kong isabuhay ang aral na iyon ng paunti-unti lang. Kada beses na may natatanggap ako, malaki man o maliit, hinati ko ito kagaya ng kay Davis. Minsan ang naiipon ko sakto lang pambili ng kape, pero tinupad ko pa rin ang prinsipyo, hindi dahil sa pera per se, kundi dahil sa mindset. Gusto kong malinawan ang isip ko na isa akong tao na marunong gumalang sa pera. Isa akong tao na kayang mag-manage ng kasaganaan. Hindi ako nag-overspend para punan ang emosyonal na kakulangan. Nagtatabi ako dahil alam kong kakailanganin ko iyon para sa mga mas malalaking oportunidad sa hinaharap. At alam mo ba kung anong nangyari nung nagsimula akong magtabi? Parang nag-umpisa na ring magtabi ang mundo para sa akin. Hindi na basta-basta dumadaan lang ang mga oportunidad na parang wala lang. Mga tawag, offers, investments, na akala ko tapos na, biglang bumabalik. Doon ko naintindihan na hindi lahat ng oportunidad ay nasa palengke. Ang iba ay para lang sa mga disiplinadong tao. At ang disiplina, iyon ang isang bagay na pwede mong simulan ngayon. Hindi mo ito kailangang ipaalam kanino man. Hindi lang sina William ang nagsalin ng sinaunang teksto. Binuksan niya ang pinto upang makita ang likas na pagkatao ng tao, na sa kahit anong panahon, ang kasaganaan ay gantimpala para sa mga taong namumuhay na may kaayusan. Akala ko noon, ang yaman ay usapin ng timing at swerte. Ngayon alam ko na karakter pala ang mas mahalaga at walang mas matinding nagbibigay linaw tungkol sa karakter mo kundi kung paano mo ituring ang mga hawak mong bagay, maliit man o malaki, tadhana man o hindi inaasahan. Hindi ko ito sinasabi para gumawa ng isang magandang kwento. Sinasabi ko ito dahil alam kong baka ikaw ngayon ay nasa posisyon din ni Davis. Lumulubog sa utang, nag-aalala, naiipit sa isang buhay na parang walang direksyon. Pero kapag nagsimula kang tumingin, muli gamit ang isang prinsipyo, isang disiplina, isang kasunduan sa sarili, makikita mo na ring bumubukas ang daan. Hindi man mabilis, hindi man bongga, pero tiyak. Dahil ang tunay na yaman, hindi yan nanggagaling sa bilis. Nanggagaling yan sa direksyon. Nang isara ni William ang kanyang journal tungkol sa stone tablet na iyon, isinulat niya ang huling linya na tumatak talaga sa akin. Ang ilan sa pinakamalalaking sikreto ay hindi namamahinga sa matataas na lugar, kundi nakabaon sa ilalim ng alikabok ng paglimot. Pinag-isipan ko ang linyang iyon ng matagal at gusto kong tandaan mo ito. Hindi kulang ang mundo sa patnubay. Kadalasan lang nakakalimutan na natin kung paano ito basahin. At minsan, ang kailangan lang gawin ay balikan ang napakatandang aral na nananatiling totoo pa rin hanggang ngayon. Bayaran mo ang utang mo, gumastos ng may pag-iisip, at mag-ipon na para kang mabubuhay ng 100 pang taon. Wala na ang tablet. Matagal nang nagpahinga si William, pero ang aral na iyon ay hindi pa rin nagbabago. Para sa akin, sa iyo, sa sinumang handang magsimula kahit saan siya naroroon. Hindi mo kailangan ng luho. Kailangan mo lang ng katapatan. Hindi mo kailangan ng katalinuhan. Kailangan mo lang ng dedikasyon. At kapag naging sapat ang pasensya mo na mabuhay ng may prinsipyo, hindi mo na kailangang habulin ang yaman. Ikaw mismo ang magiging mahalagang bahagi nito. Si Caroline ay isang pintor na nakilala ko sa isang maliit na exhibit sa baybayin. Hindi siya sikat. Hindi lumalabas ang gawa niya sa pabalat ng magazine at walang kilalang gallery na kumakatawan sa kanya. Pero may kakaiba talagang espesyal sa mga paintings niya. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang bagay na mararamdaman mo lang. Matagal akong tumayo sa harap ng isang simpleng painting ng tanawin na pinamagatan niyang Summer's Dream. Walang kahit anong revolusyonaryo sa pagkakabuo nito. Walang groundbreaking na teknik, pero may kakaibang sigla na humuhulagpos mula sa bawat patong ng pintura
bawat hagod ng brush. Parang ang painting ay hindi lang ginawa ng kanyang kamay, kundi ng buong puso, ng hininga, ng full presence niya. Nung tanungin ko si Caroline kung bakit siya nagpinta, ngumiti lang siya at mahina niyang sinabi, "Dahil hindi ko kayang di magpinta. Tuwing hawak ko ang brush, parang bahagi ng kaluluwa ko ang pumapasok sa mundong iyon. Pag di ako nagpapinta, parang may nawawalang piraso sa akin." Napatahimik ako sa sagot niya. Hindi dahil poetic, kundi dahil alam kong nasagasaan ko ang isang napakalaking katotohanan. Kapag ibinuhos mo ang kaluluwa mo sa gawa mo, nabubuhay ang gawa na yon. At natural lang na naakit ang pera sa mga bagay na buhay na buhay. Maraming klase na ng trabaho ang ginawa ko. Yung iba dahil kailangan, yung iba para lang makasurvive, at yung iba dahil pinilit ako ng iba na dapat iyon ang gawin ko. Pero bihira talaga akong naging totoong present at buong puso sa mismong sandali ng ginagawa ko. Dati akala ko basta ayusin ko, tapusin ko agad, at maabot ang target, darating na lang ang resulta. Pero na-realize ko, ang tunay na kaibahan ay nasa kung anong enerhiya ang inilalagay mo sa ginagawa mo, hindi lang sa galing mo. May mga tao na gumagawa ng mangkok ng lugaw na hindi makakalimutan ng customer. Hindi dahil sa kakaibang sangkap, kundi sa kung paano nila ito inihanda ng buong puso at pag-aalaga. May mga nagbebenta ng bulaklak sa gilid ng kalsada, pero bawat buke ay parabang mamahaling regalo. May mga nagtuturo, nagsusulat, nagtatanim, at bawat maliliit na gawa ay punong-puno ng kaluluwa, ng buhay. At kung saan may buhay, doon dumadaloy ang pera bilang natural na tugon. Nagsimula akong mag-reflect sa ginagawa kong trabaho. Yung iba, ginagawa ko ng may tahimik na pagkainis. Basta matapos lang. Yung iba, dahil sa takot na mapag-iwanan o para may mapatunayan. Pero madalang akong gumawa sa paraan na nalarawan ni Caroline. Hindi ko kayang hindi gawin to dahil kaluluwa ko na ang nangangailangan. Kaya nagdesisyon akong baguhin. Hindi ang career ko, kundi ang paraan kung paano ko tinutugunan ang bawat gawain. Pinili kong balikan ang batang sarili na minsang sobrang saya lang habang gumagawa kahit walang papuri. Nagsimula akong magsulat na may tunay na damdamin, hindi lang basta ma-check ang isang listahan. Sinanay kong magsalita sa kliyente na may pasasalamat sa mata, hindi lang bilang formalidad, kundi mula sa puso. Humihinga ako ng malalim bago magsimula ng proyekto at tahimik na nagtatanong, gaano pa kaya kalalim ang kayang ibuhos ng kaluluwa ko ngayon? Nang nagbago ako, naramdaman ko ring nagbago ang mga tugon na natanggap ko. Sabi ng mga tao, ramdam nila ang kakaibang enerhiya sa gawa ko, sa mga salita ko, sa enerhiya. Hindi nila ginamit ang mga salitang tulad ng efficient o professional. Ang pinag-uusapan nila ay damdamin, koneksyon, lalim. At naintindihan ko na ang pera ay hindi dumarating dahil mas magaling ka sa iba. Dumarating ito dahil napaparamdam mo sa ibang tao na may hinahawakan silang totoo, malalim at buhay. Hindi ko itinatanggi ang kahalagahan ng strategy, skill o planning. Pero lahat ng iyon ay parang makina lang. Ang tunay na nagbibigay ng kapangyarihan ay ang espiritu ng taong nagpapatakbo nito. Pwede kang magbukas ng coffee shop pero kung bawat tasa ay ginagawa mo lang para kumita, maaaring sumubok ang customers minsan pero hindi na babalik. Pero kung niluluto mo ang kape ng may sinserong malasakit, na parang nagbibigay ka ng parte ng sarili mo, babalik sila at magdadala pa ng iba. Ang pagkakaiba ay nasa hindi nakikitang layer. At ang layer na iyon ang lumikha ng pangmatagalang resulta. Si Caroline ang nagturo ng aral na yon, hindi sa pamamagitan ng mga talumpati, kundi sa tahimik niyang presensya sa bawat painting. At tinatanong ko, kailan ka huling nagpakita ng buo sa iyong trabaho? Gaano mo nakatagal ginagawa lang ang mga bagay para matapos, para maabot ang kota o para may mapatunayan? Kalian mo huling naalala na bawat kilos, kapag binuhusan ng kaluluwa, pwedeng maging tahimik na imbitasyon para umasenso? Hindi mo kailangang maging artist. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili sa trabaho. At ang pagiging totoo, iyon ang pinakamalakas na wika na hinahanap ng mundo. Hindi yumaman agad si Caroline,
pero nagsimulang tumaas ang halaga ng kanyang mga painting. Hindi dahil mas magaling siyang magbenta, kundi dahil ang mga tao gustong dalhin sa bahay ang enerhiya niyang iyon. Hindi sila nagbabayad para sa imahen. Nagbabayad sila para sa pakiramdam, lalim at kaluluwa. At naniniwala ako na kung pupunta ka sa trabaho araw-araw, na dala ang parehong espiritu, magiging source ka rin ng enerhiya